pa rin nakaka-move on ang ilang legal experts sa naging hatol ng Korte Suprema na ibasura ang naunang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong isinusulong muli na mapatalsik ang Vice Presidente, nangangamba sila na baka pakailaman na naman ito ng SC. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa UP Diliman, si Mobile Journal Arles de los Santos. Pops J, very chapsuy. Ganyan inilarawan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte halos isang buwan mula nang ilabas ang utos hinggil dito. Sa isang forum na isinagawa ngayong araw sa UP College of Law, tinawag na inconsistent ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ang desisyon ng SC kaugnay ng impeachment complaints na inihain sa Kamara laban kay VP Sara Duterte noong 2024. Gaya ng nilaman ng July 2025 decision nito na sinasabing walang naging paglabag ang Kongreso sa 10 session days na itinatakda ng rules of impeachment. Pero sa inilabas na final at executory ruling nito noong January 28, 2026, bigla itong kumambyo at sinabing lumampas sa 10 calendar days while in session ang naging aksyon ng Kamara sa naunang tatlong impeachment complaint laban sa Vice. Ani Carpio, walang kongreso o korte ang nagpa-practice ng ganitong legal na konsepto at sumulpot lamang ito nang ilabas ang nasabing desisyon noong Enero. Sinang-ayunan niya ni retired Associate Justice Adolfo Azcuna na siya ring nagsulat mismo ng Article 11 ng 1987 Constitution na sinabing binago ng SC ang konsepto ng session days para pumasok pa rin sa one-year bar rule ang naging desisyon nito. Nagkaroon din umano ng serious constitutional infirmities ang unang desisyon ng SC nang sabihin nitong walang naging botohan ng plenaryo sa 1/3 o majority ng miyembro ng Kamara kahit nagkaroon naman base na rin sa live stream at latala ng House Journal. Hindi rin umabuso ang Kamara sa tugon nito sa impeachment dahil sinunod lamang daw nito ang umiiral na jurisprudence na batas na Francisco versus House of Representatives. Pero para naman kay UP College of Law Dean Gwen Garcia de Vera na may mga bahagi ang desisyon ng SC na problematic dahil sa magkaibang tono ng lengguwahe sa desisyon nito. Nabanggit din sa forum ang anilay pagbaba ng oral arguments na isinasagawa ng Supreme Court kaugnay ng mga kasong hinahawakan nito gaya ng nasabing impeachment complaint. Kaya naman mahalaga daw na mapag-usapan ang saklaw ng kapangyarihan ng Korte Suprema kung magkaroon man ng Constitutional Convention. Pops J, dagdag pa ni retired Justice Adolfo Azcuna, doable pa rin naman daw yung impeachment para sa mga impeachable officials ng ating pamahalaan pero kailangan lamang sundin yung mga technical na proseso na nakaayon doon sa inilabas ng desisyon ng Korte Suprema kung saan kailangan lamang masiguro yung bagong tagurin nito sa due process at least for the impeachment, yun yung magbigay ng complaint at mga ebidensya sa lahat ng kasapi ng Kongreso para nga masiguro na alam nila yung kanilang hahawakan na reklamo para nga sa paggulong ng impeachment process nito. Pops J. Arles, ilan sa kanila mga dating Supreme Court Justices din, hindi ba parang masyadong kontra sa dati nilang institusyon ang kanilang mga pahayag? Pops J, actually si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at si retired Justice Adolfo Azcuna, sila ay mga dating bahagi ng Supreme Court, no? At naging mahaba din yung kanilang pagsaserbisyo dito. Pero binigyang linaw naman nila, Pops J, na hindi ito para i-undermine yung kapabilidad ng Korte Suprema para gumawa ng mga desisyon nito, kundi ito ay isa kasing bahagi, Pops J, ng academic discussion kung saan nga itong sa forum na ito ay kasama doon yung ilan sa mga estudyante ng UP College of Law na dahilan nga raw para maging bukas yung ganitong conversation at kabukod pa dyan, final and executory naman na daw yung desisyon nito dahilan na parang case closed na rin, so wala na rin magbabago at kahit nga raw yung isang complaint or yung habol na parang revisiting yung na-final nito ni Associate Justice Carpio hindi na pinansin at hindi na inaksyonan kundi ni-note na lang daw nung sinubukan nga nilang i-challenge o subukin yung inilabas na desisyon ng SC noong nakaraang taon. Arles, may plano bang formal na i-challenge ang jurisdiction ng Korte Suprema sa mga kaso na lehislatura dapat ang tumutugon?
Pops J, sa ngayon, wala pa naman silang ganyan na nakikitang hakbang na nais gawin, no? At least for them, kung magkaroon daw ng Constitutional Convention, kagaya na lamang ng ilan sa mga isinusulong ng mga mambabatas ngayon, mahalaga raw na masilip kung hanggang saan lamang yung kapangyarihan ng Korte Suprema, higit lalo dito kagaya na lamang sa Kamara, no, sa Kongreso, na kung saan sila kasi Pops J yung gumagawa ng rules nila kagaya na lamang sa impeachment, no. So kung magkakaroon ng overreach and itatakda nito yung kagaya na lamang ng session days, no. Kapag sa Kamara kasi Pops J, yung isang session day pwedeng 3 araw o 2 araw pero counted as 1 session day lamang yun. Pero dito nga sa utos ng Korte Suprema, binibilang nila yung session day bilang calendar days. And according sa batas kasi Pops J, yung bilang daw ng haba ng mga days for 1 month and 24 hours for a day. So kumbaga napaka-technical talaga ng ganitong usapin, Pops J. Kaya dapat daw masiguro, no, na talagang na-check yung kapangyarihan ng Korte Suprema. Bukod pa dyan kasi Pops J, ayon din kay Din Santa Maria, no, itong mga opisyal daw kasi nito sa SC, they themselves are impeachable officials. So in a way, parang gumawa sila ng rules for the impeachment na kung saan pwede rin gamitin ito sa kanila. Arles, may bagong impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte. May reaksyon na ba dyan sina dating Justice Carpio? Naniniwala ba silang may patutunguhan ito? Sa akin, Pops J, ay hindi natin nakuha yung kanilang opinion doon sa 4th impeachment complaint, no? Pero isa sa kanilang ikinatutuwa, kagaya ng nauna na nilang mga pahayag, bagaman may mga teknikalidad na maaring nadali o tinamaan yung mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, hindi naman na daw nito inaabsuelto ang Vice Presidente sa mga ireklamong kinahaharap nito. At ngayon nga ay inaasahan na parang lahat ng mata nandoon nga sa pagulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aabangan natin kung kailan nga ba dadalhin yan sa Committee on Rules and then Justice hanggang sa pagulong nito. Kasi Pops J, meron 2 mode ng impeachment, yung longer process na kailangan dumaan muna sa order of business, sa rules, and then sa justice, and then pagbobotohan sa plenaryo or yung dadaan na mismo sa plenaryo and then idediretso na sa Senado after. Sa ngayon, abangan pa natin kung ano pa yung magiging development ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi niya rin naman na handa na depensahan niya ang kanyang sarili para nga sa mga alegasyon sa kanya, kagaya na lamang ng questionable confidential funds niya ng bilang DepEd Secretary at sa opisina ng OVP na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Arles, lumulutang din ngayon na baka kaya nagdeklara ng kandidatura sa pagkapangulo si VP Sara ng maaga ay dahil magre-resign siya para matakasan ng impeachment. May sinabi ba ang legal experts kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon na iyon? Sa kanila, Pops J, ay iginagalang nila yung proseso, no, ng impeachment doon sa usapin kanina, and then yung sa pagtakbo naman, bahagi pa rin kasi ito ng constitutional right, no, and yung impeachment process naman kasi kabukol pa rin yan doon sa eleksyon na paparating, no. So kailangan natin tutukan kung paano nga ba yung magiging action nito, no. Pero kabukod sa mga legal luminaries na kausap natin kanina, Pops J, no, yung Makabayan Bloc, kagaya na lamang ni Acting Chairs Party List Representative Antonio Tino, sinabi na parang paninindak daw itong hakbang na ito ni Vice President Sara Duterte para ma-intimidate, no, yung ilan sa mga mambabatas na ngayon hahawak na nga ng impeachment complaint laban sa kanya, kung saan syempre kapag nanalo ito kasi, Pops J, si Vice President Sara Duterte, siya ang uupo sa kapangyarihan, at syempre yung pangamba na at the end of the day kasi political process pa rin ang impeachment na ito. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.